Sa pagbaba natin 3 sasakyan ng hiyas, ang ninakaw. Pinagpapatulak pa natin ang mga opisyal. Siyempre, may pinuno lito. Kahit si Don Mateo, yuyuko kay pinuno. Ako si Andres. Andres na maingat 15 taon na akong narito. Walang koneksyon, walang kapalaran. Ang tanging batas ng buhay ay ang lubos na pag-iingat. Ngunit dahil sa aking pag-atake, binigyan ako ng pangalan. Don Mateo. Ang susunod na target ay ang aking bayan. Ang nagbabanta ay papatayin. Matagal nang hindi dumating si Don Mateo. Natatakot ba siya kay pinuno? Si Don Mateo! Si Don Mateo! Ulol na gago! Nagpapanggap na Don Mateo! Mga kapatid, patayin siya! Ikaw ang walang kwentang manugang, Andres! Bakit ka naging ganito kalakas? Nagpapanggap ka lang dati! Buti na lang, marunong akong magpanggap, yung walang kwentang Andres. Bakit naging ganito kalakas? Hindi ko akalain ang sikat na Don Mateo ay manugang ng Luna! Sa mundong ito ng mahika, kung walang pag-iingat, maraming beses na akong patay. Ang mga sugat na ito ay mapapakita ng aking galing sa martial arts. Patay na! Patay na! Susundin kita. Patay na! Sa pag-uwi ko 12, daibon lumipad 7 ahas dumaan at 72 kuliklik. May mangang gaso sa 300 metro. Di niya siguro makita ang mukha ko. Asawa! Maganda ka pa rin. Asawa. Huwag tumakbo! Huwag tumakbo! Habulin dun! Matapos ang gabi, natuntun kong mga tulisan. Pinatay ko silang lahat. Una kong ginawa bilang si Don Mateo. Ngunit hindi ko akalain. Asawa, narinig mo ba? Ang balita, nilinis si Don Mateo ang tulisan. Sa loob ng ilang taon, pinapanatili niya ang katahimikan. Gusto ko siyang makita. Pinupuri niya ako. Bakit mo gustong makita siya? Kung maging guro mo si Don Mateo, tataas ang iyong lakas. Sa oras na yon, walang magsasalita ng masama. Itay, kuya. Kuya, bakit kayo nandito? Umupo kayo. Pinuntahan ko kayo, may importante akong sasabihin sa inyo. Andres. Po. Itay. Gusto kong kayong dalawa agad na maghiwalay.
Maghiwalay kayo! Biyanan! Akala ko lang pala. Hindi posible. Hindi na ako, Luna. Huwag ninyong pakialaman ng buhay namin. Walang kwenta! Ikaw ay Luna. Ang paghihiwalay, hindi mo desisyon. Ang pinakamayaman sa bayan ng malinaw na bukal, si Antonio ay gusto ka. Kaya kailangan kayong maghiwalay. Hindi! May pagmamahal na kami ng asawa. Paano ako magpapakasal ulit? Andres, hindi ka makapagmahika sa bayan ng malinaw na bukal. Kilala kang walang kwenta. Nang ikaw ay kasal, pinahiya mo kami. Gusto mo pa manatili para hadlangan kami? Mapakasal sa Antonio ay biyaya para sa pamilya de Luna. Walang kwenta. Kung hindi ka umalis, hindi ka namin titigilan. Mamatay na lang ako kaysa mapakasal ulit. Sinasabi mo siya? Mas mababa pa siya kay Antonio. 1 buwan mula ngayon, ang laban ng espadang banal. Si Antonio ay pinagbigyan makasali. At saka, ang kanyang guro ay kilalang kilala si Don Mateo. Si Don Mateo? Ang bagong matandang Mateo ay isang alamat. Ang lahat sa espadang banal ay lubos na gumagalang. Kung ipakasal si Maria kay Antonio, kami at si matandang Mateo ay magiging magpinsan. Mapapalaya ang pamilya de Luna. Para lang sa kapangyarihan, pipilitin ninyo akong magpakasal ulit. Ikaw ay anak ng Luna. Dapat mong isipin ang kinabukasan ng Luna. Kung siya ay may kakayahan ni Antonio, hindi ko kayo pipilitin. Sumunod ka na lang at umalis na. Biyanan? Kung manalo ako sa laban, hindi na kami paghihiwalain. Sige. Kung kaya mong manalo, wala nang problema. Kung hindi mo magawa, pukulan mo ang iyong ugat. Sa buhay na ito, huwag mong abalahin si Maria. Asawa, wag! Wag na nating labanan. Ang hiling na ito ay sobra na. Biyenan, tayo ay nagkasundo. Asawa! Mahilig sa tsaa si punong tagapamahala. May nagbigay ng saa ng sampagita, pinagwalis ng kubeta ng 3 buwan. Si Felipe ay may sakit sa paa. Lumayo sa kanyang paa kapag lumaban para hindi malason. Perpekto ang kulay. May amoy dugo. Maganda ang epekto. Asawa, ano ang ginagawa mo? Bakit may amoy? Asawa mo! Mainit ang ulo ko. Nagdurugo ang gilagid. 100 metro ang layo. 2 biyuda ang naliligo. May matandang binata. Silang pinapanood. Sisihin ang pamilya de Luna. Kung hindi ka nila pinilit lumaban, hindi ka maghihirap. Asawa, ilang oras ka nang naputol. Uminom ka at magpahinga. Asawa, malapit na ang laban. Parang kailangan ko mag-practice araw at gabi. Ano man ang gawin nila, kahit ano pa, hindi kita iiwan. Umuwi muna tayo kumain. Gabi na lang tayo mag-practice. Okay. Kami ay magkasama. Walang hindi kayang gawin. Halika. Asawa, tingnan mo. Pinag-ipunan ko ito sa loob ng taon para sa pampalakas na pilak. Ang agiman ng lakas na ito, nakuha ko sa kaban ng pamilya.
Huwag kang mag-alala. Kung hindi, tayo ay maglayas. Kahit ano pa, ikaw ang kasama ko habang buhay. Asawa, gagawin ko ang lahat. Hindi kita iiwan. Ginoong Antonio ay itinalaga na ni Matandang Mateo. Itinalaga na? Ngayon ay bumaba ang kanyang antas para makipagsubok. Isang pagkakataon, ito para matuto tayo. Hindi ko akalain dinala nilang basurang manugang. Baka gusto nilang patawanin kami nito? Magandang araw, Matandang Enrique. Sila. 3 round ang pagsubok na ito. Ang mananalo, magiging alagad ni Matandang Mateo. Isang bihira na pagkakataon. Abangan natin ang kanilang pagsisikap. Asawa, laban. Ngayon, kahit mapinsala, dapat kayong magtuloy. Ang pamilya De Luna, kailangang manalo. Opo. Unang pagsubok, palakasan! Ang bato ay 100 kilo. Sundan kayong magpalo. 1 metro ang atras. 200 kilo ang lakas. 2 metro, pasado. Kayo, sino muna? Felipe ng Pamilya Lee. Felipe, 3 metro. 600 kilo ang lakas. Fast. Sumunod, Roberto ng Pamilya De Luna. Roberto, 5 metro. 1,000 kilo ang lakas. Sumunod, Fernando ng Pamilya De Luna. Fernando, 8 metro. 1,600 kilo ang lakas. Sumunod, Anak, ipakita sa mga basura ang lakas ng iyong kamao. Antonio ng Pamilya de Antonio. Antonio, 10 metro. 2,000 kilo ang lakas. Worthy na itinalaga ni Matandang Mateo. Kung sasali si Ginoong Antonio, uwi na lang tayo. Pasensya na. Ang Pamilya De Luna, may isa pang kalahok, di ba? Baka natatakot na lumaban. Pamilya De Luna, Andres. Don Luna, ang malugang ninyo ay isang basura. Alam ng lahat sa bayan ng malinaw na bukal. Kung wala na kayong tao, bitbitin mo aso, mas magaling pa kaysa sa kanya. Pinapahiya niya kami. Pasensya na. Accident lang. Para makapasa sa laban, kailangan lang ng 200 kilo. Walang alak. Mas mabuting umatras ka na para hindi mapahiya ang Pamilya De Luna. Tama. Asawa, laban! Naniniwala ako sa'yo. Manugam ng Pamilya De Luna, walang kupas. Don Yuna, ang Andres na to, manugang mo ba talaga? O baka
Siya ay yung asawa. Andres, 2 metro! 200 kilo ang lakas! Nakapasa pa ang basura na to. Malaswa ang swerte niya. Asawa, alam kong kaya mo. Hindi ako naniniwala. Sa susunod, wala ka ng swerte. Sila lahat. Pangalawang round. Paligsahan ng bilis. Paligsahan ng kidlat. Sa loob ng 10 segundo. Kung matamaan ng kidlat, baka masugatan ang buto. Napakadelikado. Sila lahat. Ingat kayo! Ako muna! Walang pasa! Sumunod! Roberto, 8 segundo. Sumunod. Magaling! Fernando, 6 segundo. Sumunod! Madaling! Magaling! Magaling! Antonio, 3 segundo. Sumunod! Ang anak ko lang ang karapat-dapat na alagad ni Don Mateo. Don Luna, si Antonio, binigyan ko kayo ng pagkakataon. Ikaw! Ginong Antonio. Don Luna, hindi mo ba papatulan pa yung manugang mo para mapahiya kayo? Nakakahiya ka. Basura! Umatras ka na! Uubusin mo kami? Asawa, huwag na natin ituloy. Asawa, basta kasama kita, handa akong lumaban. Yaw! Totoo bang akyat siya? Andres Mahina, kapag kung pilit mong pasukin ang kidlat, baka ikamatay mo. Bakit hindi lumalabas? Parang naghahanap ng kamatayan? Asawa, lumabas ka na! Asawa! Asawa. Maria, Salamat sa... Pampalakas na pilak at agimat ng lakas. Kaya ako nakuha ang bandila. Puntahan natin ang gamot. Andres,
8 segundo. Maswerte lang ulit ang basura na to. Parang asong gumagapang. Mas mabuting mamatay na lang sa kidlat. Ang matandang kidlat. Kung masugatan ka nito, kahit master ka, baka hindi makaligtas. Binagsakan siya ng kidlat, pa rin siyang nakatayo. Baka nagpapanggap lang siya. Sila, panghuling laban, magtatalo hanggang... Wait! Sa laban, bakit kailangan ng gulo? Ako ang bantay ng ring! Ang lahat pwede lumaban. Kung makaligtas sa 10 suntok, lahat ay pasado. Si Ginong Antonio ay master. Laban sa kanya, 3 suntok lang, patay ka. Mag-back out na lang tayo. Asawa, mag-back out na lang tayo. Ang umatras ay nilalabag ang espadang banal. At ipapawalang bisa ang lakas. Anong nangyari? Antonio, sumobra ka na! Asawa, huwag na natin labanan. Si Antonio ay sinasadya ka. Maria, gusto kong subukan. Ang pamilya de Luna walang master. Isang suntok ng anak ko, dugo na ang lalabas sa inyo. Ang pamilya de Luna handang mamatay. Wag humatras! Kayo? Sino muna? Ginong Antonio, tulungan mo ako. Mahina! Ang mga suntok ng Luna, parang katatawanan. Ginoong Antonio. Sa laban niyo yon, ang Yuna ang mananalo. Sana, Ginoong Antonio, sa pagkakaibigan ng pagkakaibigan natin, bigyan mo ng pagkakataon ang Luna. Ha! Saring laban ng lakas. Huwag kang magpanggap. Hindi makaligtas. Kayo, lahat ay basura! May 3 suntok na lang. Kung hindi dahil sa pagkakaibigan, ang suntok kanina ay pwedeng ikamatay mo. Basura! Sumugod ka dito! Andres de Luna. Sumugot! Asawa, huwag kang pumunta. Ginong Antonio, pagkatapos ng laban, ibibigay ko si Maria bilang asawa. Nagbabantay ako para kay Matandang Mateo. Kaya kailangan kong piliin ang pinakamagaling. Sayang, ang pamilya de Luna ay mga peste. Basura! Magtatago ka pa ba? Asawa, hindi mo siya kayang talunin. Huwag na natin ipagpatuloy. Asawa, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Gagawin mo ang lahat para mamatay? Kapatid, anong sinasabi mo? Huwag na kayong magsalita! Andres, hindi ko ikaw pinagkakaitan ng pagkakataon, kundi ikaw mismo ay walang kakayahan. Andres de Luna, sumubok! Kailangan kong ilagaw ang lakas. Kailangan kong ilagaw ang lakas. Ngayon, lumuhod ka at magsuko. Pwede pa kitang patayin ng mabilis. Basura! Lumuhod ka na! Sa entablado, ikaw ay... Kaya? Hiya! Pinapahiya kami! Ginoong Antonio, huwag nang makipag-usap. Patayin mo na siya. Asawa, kahit anong mangyari, kailangan mong mabuhay. Hanggang 10 suntok. Panalo na ako. Asawa, naniniwala ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Basura! Patayin kita nito! Huwag masyadong halata.
Gumalaw na lang. Oh no! Kulang ang lakas! Pitong suntok. 8 suntok. 9 na suntok. Siyam na suntok na. Bakit buhay pa ang basura? Ang basura ay maswerte. Asawa, magsuko ka na. Basura! Basura lang talaga! Bagaman nakasurvive siya. Si Andres hindi man lang maabot si Antonio at walang lakas na nararamdaman. Takot ko. Basura! Patayin kita! Medyo malakas ang sipa. Patago na lang! Sampung aklat? Nagtagumpay ako? So, paano nangyari? Hindi ako nagkakamali? Si Andres ang walang kwenta talagang nakahawak. Asawa, nanalo ka! Alam kong kaya mo. Siya ay nakahawak ng 10 aklat. Yung walang lakas na walang kwenta. Nakahawak ng 10 aklat ng master. Nanalo. Si Andres? Nanalo? Hindi ako pumayag. Sino ang nagpayag? Natapos na. Tanggapin ang talo. Ginoong Antonio? Gusto mong umalis? Impossible! Antonio, hindi ko sumusunod sa patakaran. To, halatang halata patayin si Andres bago titigil? Para bang tulungan si matandang Mateo o patayin si Andres? Walang kwenta kayong lahat. Anong alam nyo? Si Andres, walang lakas talaga. Ang paggaan niya, sa swerte lang. Hindi ko hahayaan ang walang kwenta pumasok dito. Mapahiya ang espadang banal. Antonio, para sa akin, ayaw mo nang mabuhay. Yun ang sikreto ng siyam na antas ng kidlat. Anak? Anak! Anak! Hindi ako nagkakamali? Si Andres pinatay si Antonio. Siya ay alagad ni Don Mateo. Isang kilalang bata. Di nakalaban ng isa? Siya ay walang lakas. Paano posible? O baka, itinago niya ang kanyang lakas? Ang espadang banal lakas ay matindi. Timing ay perpekto. Hindi kayang gawin ng karaniwan. Andres, hindi ordinaryo. Paano posible? Siya ay walang lakas. Paano niya nasaktan si Antonio? Siya ay gumamit ng daya. Asawa, ikaw. Maria, salamat sa pampalakas. Napilak. Kaya ako. Palakasin lang ng pilak. Kaya si Antonio pinabagsak ng isa. Asawa, magpagaling ka na. Opo. Andres! Pinatay mo aking anak! Ako'y maghihigante sa iyo ngayon! Patayin kita ngayon! Don Antonio Jr. ay master na. Hindi siya natalo sa matanda. Sa isang palo niya, si Andres ay magiging abo. Basura pa rin siyang basura. Sumugal sa mahiga. Patay pa rin siya.
Walang hiya! Patayin kita! Don Antonio Sr. Sa paligsahan, buhat ng langit at hindi nararapat sa iyo. Itigil mo na! Ang anak kong si Antonio ay alagad ni Don Mateo. Ngayon, patay siya sa kamay ng basura. Hindi niyo ako ipinagtatanggol. Ayos lang. O baka, pipigilan ninyo akong maghigante? Ang kinigmulan ni Don Mateo ay misteryo. Hindi mahulaan ang kanyang lakas. Pinapahalagahan din siya ng punong tagapamahala. Kung magagalit siya dahil kay Andres, hindi ito makatwiran. Sino ang magtatanggol kay Andres? Patayin ko kayong lahat! Itawan mo ako, asawa! Hubag! Don Antonio Jr., inisip po bang walang luna? Gustong saktan siya. Lagpasan mo muna ako. Ang anak mo, napanalo ni Andres. Lahat ay nakakita nito. Ano? Gagamitin mo ang iyong posisyon para puwersahang umatake. Hindi ka ba matatakot na pagtawanan ka ng lahat? Walang kwenta! Ang anak kong si Antonio ay may likas na galing at piniling alagad ni Don Mateo. Ngayon, napatay siya ng isang walang lakas na basura na ito. Siya ay gumamit ng masamang paraan. Don Luna, kung hahadlangan mo ako, patayin na kita kasama niya. Gusto kong hayaan si Don Antonio Jr. na makapaglabas ng galit at pagkatapos ay umiwas. Hindi ko akalain na lalaban si Don Luna. Patay na si Antonio. Si Andres ang bagong alagad ni Don Mateo. Ang pamilya de Luna ay makakapangalap ng impluensya sa samahan ng San Pedro. Kung hindi ko siya protektahan ngayon, kailan pa? Don Antonio Jr., malakas ang Antonio. Pero ang Luna, hindi kami basta-basta nilalabanan. Gustong galawin si Andres? Ubusin mo muna ako. Okay, kayong dalawa sumama na kayo sa anak ko. Itay! Don Luna, may oras pa para umalis ka. Totoo bang? Handa kang ipaglaban ng isang basurang manugang para sa basura? Worth it ba? Ang gawain ng Luna, hindi dapat pakialaman ng Antonio. Okay. Pinili mo ito. Balat ng yelo! Oh no! Itay! Don Antonio Jr., huwag! Itay! Itay! Walang hiya! Ang lakas mong sirain ang aking plano. Don Antonio Jr., ang iyong anak na si Antonio ay natalo kay Andres. Itinakda ng langit. Kung lumaban ka pa, ang pamilya de Luna ay lalaban hanggang kamatayan. Don Antonio Jr., kung ipipilit mong lumaban, ang pamilya de Luna ay lalaban hanggang dulo. Gaman man ang pamilya de Luna, nagkakaisa naman sila sa krisis. Ngunit ang matandang asong si Don Antonio Jr. ay sumobra na. Magaling! Magaling ang pamilya de Luna. Magaling si Andres. Since you insist on this, then die with my son. Pinanumpa ni Don Antonio Jr. Ngayon, ang pamilya de Antonio ay hindi titigil hanggang mamatay ang pamilya de Luna. Kung hindi ko mapapatay si Andres, ang buong pamilya de Antonio ay walang kapayapaan magpakailanman. Don Luna, ipagtatanggol mo talaga ang basura na ito? May oras pa para umalis. Don Antonio Jr., kung ipipilit mong mamatay,
ay tutulungan kita. Magaling! Since you insist on this, then die with my son! Die with him! Sige. Tiger! Don Luna! Ang alagad ni Matandang Mateo, totoo ngang nakakatakot. Pinabagsak niya ang suntok ni Don Antonio Jr. Si Don Mateo ay mas malalim pang lakas. Balang araw, kung matuturuan ako ni Don Mateo, handa ako mamatay. Sa paligsahan buhay sa tadhana, walang galing si Antonio namatay. Tapos na. Pili ni Matandang Mateo si Antonio dahil sa kanyang kapalaran. Ngunit maliit ang kanyang swerte, hindi niya kayang dalhin. Bagaman mahina si Andres, ngunit matatag ang loob. Pinahintulutan siyang maging bagong alagad. Ano? Matandang Mateo, pinili ang basura na ito? Pinili ni Matandang Mateo si Andres? Ang pamilya de Luna, pinagpala ng Diyos. Asawa? Namamatay ang anak ko dahil sa iyo. Pero ikaw ang nakakuha ng kanyang pagkakataon. Bakit? Bakit? Ipagbabayad mo ang buhay ng anak ko! Walang pakiramdam. Nilabag ang utos ni Don Mateo. Patayin! Hindi, may mali sa palad na ito. Ang nangyari ngayon, nakita ninyo lahat. Ang hindi sumunod kay Don Mateo. Ganito ang kapalaran. Andres bagaman, mahina kang ngunit matatag ang loob. Hindi natatakot. Pinahintulutan ka ng guru. Magiging ikatiling patudu na bagong alagad. Hama, sa Turiping 2, pinakamataas na samahan. Maghahanap ng alagad. 3 buwan. Sa panghuling pagsubok, pipili ng pinakamagaling at makakatanggap ng buong lakas ng guru. Ang ordinaryong tao, natutunan ang isang galaw ni Don Mateo, ay magiging malakas na. Si Andres, kung magiging alagad ni Don Mateo, ay hindi ba napakaswerte ng batang ito? 31 na alagad ay mga pinakamagaling. Anong karapatan ni Andres makipagsabayan sa kanila? Para lang siyang nagpapakita at magiging bala. Walang halaga. Sumampa na si Don. Walang tigil ang giyera ng Antonio at Andres. Sa halip na bigyan siya na maging alagad ni Don Mateo at maghari sa mundo, mas mabuting patayin na siya. Tama! Kahit buong lakas ng Antonio, patayin natin siya. Matapos ang libing ni Don, haharapin ni Andres ang kanyang kaparusahan. Sumumpa na walang tigil na giyera. Hindi ako naghihintay ng kaaway. Waktong tanggalin ang Antonio. Andres Maganda. Kamatapos 3 buwan, pumunta sa bundok San Pedro Sali sa panghuling pagsubok ng bundok San Pedro. Pupunta siya? Susunod ako, kapatid. Magaling na manugang. Ngayon, ikaw ay bagong alagad ni Don Mateo. Hindi na gaya dati. Hindi na... Mas mabuti, umulit sa Luna. Para sa iyong laban, makakatulong din. Tama. Oo nga, Bienan. Kami ang may kasalanan dati. Huwag mong isipin. Huwag mong kalimutan sa harap ni Don Mateo. Sabi ng maganda, tungkol sa amin tulungan kami, kapatid. Kayo ang nagpilit kami hiwalay. Nilait niyo siyang walang kwenta. Sa tingin niyo ba kami, Bobo? Asawa?
umalis na tayo. Wait! Umalis. Nasa paligid ng Antonio 7 araw na. Unang 6 na araw, bukas ang pintuan ng 5:15 at sarado ng 8:45. Ang mga alagad, labas ng 50 beses. Ngayon, sarado ang pintuan, walang lumalabas. Hindi ba ngayong gabi ang libing ng Antonio? Bakit may pulang ilaw? May tugtog pa. Anong kalokohan ang ginagawa ng Antonio? Isang araw na ang lumipas. Sa pamilya de Antonio, sa tula magsasanta pwede na bisitang pumasok. Pero walang lumalabas. Karaniwan may ibon lumilipad sa itaas. Ngayon, wala man lang isa. Nakakatakot, nakakaiba. Isa pa ang papasok. Kaibigan, tulungan mo ako! Gusto ko na uminom ng alat! Walang problema. May sipon ako. Ngunit sa tingin ko, may namatay dito. Ano ang dahilan ng kasiyahan? Tungkol sa yan. Si Don Mateo nang mamatay ang Don Antonio, binigyan ng gamot ang pamilya de Antonio at ika-70 kaarawan ng matandang Antonio. Dalawang kasiyahan, di ba? Binigyan ng gamot ang pamilya de Antonio? Tama, ang gamot na yan ay mahalaga. Sinasabi na pag ininom, hahaba ang buhay. Kaibigan, Tara, ikaw muna. May dugo na pangako. Kung hindi masupo ang Antonio, may malaking problema. Pumasok muna ako para alamin. May mali. Ang kilos nila. Hindi natural. Anim. Bagaman mahigpit ang seguridad, maayos naman ang lahat. Ngunit ngayon, sa gitna ng pagkamatay ay may mga ilaw at malakas na tugtugin. Una itong kakaiba. Ang mga bisita ay matigas parang manika. Pangalawa, itong kakaiba. Ninong Andre, handa na ang hapunan. Mangyaring lumapit na. Dati, lahat dito ay galit sa akin. Ngunit ngayon, hindi na ako kilala. Isang gabi lang, ginawa niya itong ganito. Ang nasa likod nito ay mapanganib. Hindi lang pera ang gusto niya. Mapanganib ito. Huwag lumusong. Oh no, kailangan akong umalis. Ang baho ng mga bangkay. Patay na sila ng 7 araw. Ang kanilang paggalaw ay dahil sa itim na mahika. Hindi na sila tao. Sila ay pampasigla. Guro, pinahintulutan ka bilang ika-32, bagong alagad. Ito ba? Nang mamatay si Don Antonio Sr., binigyan ni Don Mateo ng gamot ang pamilya sa ika-70 kaarawan ni matandang Antonio. Di ba? Dalawang kasiyahan. Naiintindihan ko na. Ang peke na Don Mateo ay pumipili ng mga batang mago para hanapin ang pinakamalakas na katawan para sa mahikang pagsakop. Ang lahat ng pampasigla ng Antonio ay biktima ng itim na mahika. Kung ganon, sisirahin ko ang lahat. Ang pampasigla ng itim na mahika, hindi nasasaktan, hindi natatakot, mamatay. Patuloy silang hahabulin hanggang mamatay o hanggang hindi sila mapatay. Para makatakas, hanapin ang puso ng pampasigla at sirain ito. Kung hindi, mapapalibutan at mapapatay ako.
Ang markang ito, siguro ang sentro ng pampasigla. Siya'y nawasak. Hindi naligtas dito. Kailangang umalis na. Kahanga-hanga! Andres, pinagmasdan kita ng matagal. Tama nga, itinago mo ang iyong lakas. Kaya pala namatay si Antonio sa'yo. Kapatid Hector, anong ibig mong sabihin? Ngayon, ang buong pamilya de Antonio ay naging mga pampasigla na. Sa tingin ko, mas mabuting umalis na tayo. Langya! Tayo lang dalawa dito. Bakit ka nagpapanggap? Ang bilis mong sinira ang puso ng pampasigla. Ang galing mo ay hindi para sa isang mahinang tao. Isa pa, pinili ka ni Don Mateo. Bakit matatakot sa sasabihin ng iba? Ngunit pinasok mo ang palasyo. Pinaslang ang aking pampasigla. Sinira ang aking mahika. Walang respeto. Ako ang magtuturo sa iyo na ito walang galang na tao. Bitayin! Sa itim na mahika, bilis at lakas nila tumaas ng 30% at ang mga galaw nila ay pumatay ng tao. Kailangan kong tapusin na bago maubos ang lakas ko. Paano nangyari to? Ang dalawang ito ay pinahusay ng mahika ng guro. Sumipsip ng dugo ng lahat ng tagabayan. Pinabagsak niya ng ganun lang? Ang lakas niya. Ang lakas niya ay nakatakot. Ang lakas niya ay nakatakot. Ang lakas niya ay nakatakot. Andres, hindi ka talaga biro. Ang lakas at ang pundasyon. Ang ating guro, ang hinahanap na pampasigla, ay natagpuan na. Babalikan ko siguro. Andres, sa iyong talento, hindi ka mapapahamak dito sa oras na manalo ka at makita siguro siya mismo ituturo lahat sa iyo. Sa oras na iyo, ikaw ang alagad ni Don Mateo at magmana ng kanyang lakas. Ang peke na Don Mateo may masamang balak. Kung hindi, bakit si Hector naging darito? Kung siya ay umalis, maraming problema. Ang patay lang ang hindi magsasalita. Kapatid, bakit nagmamadali? Ipapakita mo ba ang aking lakas kay Guro? Siyempre, bakit bunso? Gusto mo nang makita si Guro? Ngunit sinabi ni Guro, kailangan manalo ka para makita siya. Bunso, magsikap ka. Ako na ang mauuna. Andres, anong ibig mong sabihin? Andres, wala kang utang na loob. Ako na ang magturo sa iyo ng leksyon. Walang bakas, walang itim na mahika. Mula ngayon, walang pamilya de Antonio. Nabalitaan mo ba? Yung mapang-api na pamilya de Antonio, pinatay ni Don Mateo sa isang gabi. Deserve nila. Sa wakas, nagkaroon ng karma ang Antonio. Magaling si Don Mateo. Asawa. Asawa? Pinatay lahat ng Antonio. Antonio? Aling Antonio? Yung kay Antonio. Sabi, si Don Mateo ang gumawa. Ngunit bago lang niya tinanggap si Antonio, bakit niya pinatay ang buong pamilya? May dahilan si Don Mateo. Tayo naman, basta masaya tayo. Magaling na manugang! Salamat sa iyong guro! Ang Antonio ay nawasak. Masaya ang lahat! Ngayon, magkita-kita tayo. Tama, kayong dalawa, huwag magpaiwas. Don Mateo, balita sa labas. Ang Antonio ay nawasak at ikaw ang gumawa nito. Nawala si Hector. Winasak ang Antonio.
Nawala ang mga pampasigla. Si Don Mateo ang tunay lang ang makakagawa nito. Hindi ko akalain na ganito kalakas siya. Sayang si Hector. Isa siya sa mga pampasigla. Sayang lahat. Don Mateo, ngunit kami walang putos mula sa inyo. May itim na mago na nagpapanggap at nagpatay ng buong pamilya. Malakas siya, pero masama ang loob. Mapanganib siya. Huwag hayaang gamitin pa ang pangalan ninyo sa kanyang kasamaan. Ngunit, paano siya mahahanap? Pinatay niya ang Antonio, pero walang nasaktan sa kapitbahay. May galit siya sa Antonio. Ngunit si Andres de Luna, narinig ko ang buong Antonio ay nagpangako na patayin si Andres. Nasa pamilya de Luna ba si Don Mateo ang tunay? Sa paligsahan, si Andres laging nagtatago ng lakas. May kinalaman ba siya sa itim na mago? Matandang tagapagbatas. Matandang Enrique. Imbestigahan ninyo. Kung makita ang itim na mago, patayin agad. Opo. Magaling na manugang. Halika. Ngayon, ang pamilya de Antonio ay wala na. Salamat sa biyaya ni Don Mateo at ng iyong galing. Tama, ang kinabukasan ni Bienan ay walang limitasyon. Ako ang may kasalanan dati. Magpaparusa ako. Bienan, kapatid, huwag ninyong gawin to. Isang pamilya tayo. Huwag maging masyadong magalang. Ngayon lang ninyo naalala? Saan kayo dati? Magaling na manugang ang pagsubok ng bundok San Pedro. 3 buwan na lang. Desisyon ko na. Buksan ang bodega. Gamitin mo ang lahat ng kayamanan. Hiling ko lang. Dalhin mo ang 2 kapatid. Para makita nila ang mundo. Itay, Kuya, Bunso, isasama sila? Hindi ba mapapagod si Andres? Maria, anong sinasabi mo? Kami nagpapasalamat kay Andres. Itay! Asawa. Pinagpanggap ako ni Peke para gumawa ng pampasigla ay magiging malaking problema. Kailangan kong sugpuin ang banta na ito. Isasama sila para maitago ang aking layunin. Tsaka, kayamanan ng Luna. Sayang kung hindi gamitin. Sumang-ayon si Bienan, ang manugang ay handang dalhin ang 2 kapatid na magkasama. Para may magtulungan din. Andres. Maganda! Halika! Nandito na ang matanda ng espadang banal. Matandang Enrique, matandang tagapagbatas. Ano po ang inyong pakay? Matapos 3 buwan ang laban, pinapuntahan namin kayo. Andres? Paano ang iyong paghahanda? Matandang tagapagbatas, hindi ako magaling. Kailangan kong magsanay. Hindi ako magpapahinga. May balak siyang siyasatin ako. Namimilog ang mata ni matandang Enrique. Ang pagbisita nila ay hindi simpleng pagdalaw. Habang paparating kami, narinig namin na pinatay ang pamilya de Antonio. Andres, narinig mo ba ito? Narinig ko na. Ang paraan ay kakaiba. Parang gawa ng itim na mago. Tama. Sa isang saksak, bato'y naging pulbos. Halaman ay abo, ngunit walang nasaktan sa kapitbahay. Sabi mo, baka may galit ang itim na mago sa pamilya de Antonio. Ang kilos ng itim na mago ay mahirap unawain. Andres, nalaman namin,
na may kasunduan kayo ng pamilya de Antonio. May alitan man kami, pero mahina ako. Paano ko magagawa ang ganong bagay? Binanggit ko lang. Ngunit, bilang bagong alagad ni Don Mateo, paano ang iyong lakas? Kailangan kong subukan mismo. Malakas po kayo. Hindi ko kayan labanan. Gabay lang. Huwag mag-alala. Tama nga. Sinusubukan niya ako. Asawa, ingat! Matanda! Huminto na po kayo! Hindi ka lumalaban. May itinatago ka ba? Matandang tagapagbatas, patawarin po ninyo siya. Magpakatatag po kayo. Si Andres, baguhan pa lang po siya sa Mahika. Wala kang pakialam dito. Sumalo mo ito! Sumalo mo ito! Itay! Bienan! Itay! Don Luna, ginawa mo ito sa sarili mo. Matandang tagapagbatas, sinisira mo ang aking mga vital points. Anong sinusubukan mo? Tama nga si Don Mateo. Walang mali. Itim na mago tulad mo, laging nagtatago, laging manloloko at mapanlinlang. Sabi ko na nga, kayong itim na mago ang pumatay sa mga Antonio. Walang ebidensya. Paano mo masasabi na may itim na mahika ako? Walang ganap! Andres, kung hindi ka pa umamin, patayin ko sa harapan mo ang buong pamilya de Luna! Harap-harapan kita. Patayin ang buong Luna. Hindi itim na magawa ang asawa ko. Wala kayong mapapatunayan. Itay! Bay naman kami. Hindi kami papayag. Kahit si Don Mateo. Buong Luna, isang puso. Mga langgam. Nagdadaldalan sa harap ko. Itay! Kuya Fernando! Kuya Roberto! Walang kwenta! Last chance na to! Manumpa ka ba? Ayaw kong gumulo, pero pinipilit mo ako. Sinira mo pamilya ko. Pinukol mo ang puso ko. Ikaw! Walang hiya! Kayang mo ba? Ako mismo. Hindi ako sumusuko. Sabi mo kay Don Mateo. Isang daliri mo lang. Patay na si matandang tagapagbatas. Walang... Totoo bang nag-aral ka ng itim na mahika? Kuya, wag kang magsalita ng walang basihan. Ang ginawa ng asawa ko ay tuwid na mahika. Walang demonyo. Si matandang tagapagbatas ay nagbabanta lang. Ang punong alagad ni Matandang Mateo, Hector kakaibang laban, pulang palad malakas na galit. Sabi ko lang siya ang itim na mago. Ngunit, asawa, ang lakas mo. Bakit hindi mo ipinakita? Isang taon na ang nakalipas ako ay tinanggap ni Don Mateo bilang kanyang lihim na alagad. Ngunit siguro, nagpanggap ako, lihim na nag-aral. Huwag ipagkalat. Kung ganoon, bakit pinadala ni Don Mateo sila? At ikaw ay binansaga na itim na mago na kinamumuhian ng lahat? Parang gusto kanilang patayin. O baka peke si Don Mateo. Biyanan, ako ay nagdududa ngayon. Ngunit, kailangan nating pag-aralan. Matandang Enrique, alam mo na ang aking lakas. Kaya hindi ka makakaligtas. Hindi kita pwedeng hayaan. Wait lang, Andres. Matagal na kitang sinusubaybayan.
Malakas ka pala, pero hindi mo sinabi. Kung hindi, ang darating ngayon ay hindi lang kami dalawa. Tsaka, walang kwenta kung patayin mo ako. Di pa natin alam kung tunay si Don Mateo. Kahit ako'y mamatay, magpapadala pa rin siya ng bagong tao dito. Sa oras na yon, ang pamilya De Luna hindi na mapapahinga. Mas mabuti, siguro hayaan mo akong umalis. Ako na ang mag-usap para sa inyo para makakuha kayo ng oras. Paano? May punto ka. Pagbibigyan kita, Jungay? ngunit kailangan mong inumin itong pilak. Ano ito? Ang pilak na ito ay tinatawag na pampalakas ng kaluluwa. Humingi ng gamot sa akin tuwing 7 araw. Kung magsabi ka man ng kaunti, agad kumilos ang lason at mawawala ang kaluluwa mo. Mapagpasyang bata. Kung inumin ko ito, ang buhay ko ay nasa kanya. Ngunit kung hindi, ang kamatayan ay ngayon. Paalam na po. Asawa, kung sakaling siya. Asawa, huwag mag-alala. Hindi ko ipinapasa ang aking kaligtasan sa iba. Kumusta ang investigasyon? Don Mateo, pagdating namin sa Luna, sinugod kami ng misteryoso. Si matandang tagapagbatas ay namatay. Don Mateo, pagdating namin sa Luna, sinugod kami ng misteryoso. Si matandang tagapagbatas ay namatay. Misteryoso? Opo, malakas siya. Ako may kasalanan. Hindi ko nakita ang muka. Nagsisinungaling ka. Wala pong lakas ng loob. Totoo? Huwag mong sabihing ayaw mong mamatay. Hindi ko po alam. Walang kwenta! Wala kang sasabihin. Papanoorin ko na lang. Pinagpala ako! Ang lakas niya! Si Andres ay si Don Mateo na tagapagmana. Pinagpala ako! Ganyan ang lakas! Si Andres ay si Don Mateo na tagapagmana. Siya ang perpektong pampasigla. Sa kanya, ang aking mahika ng libo-libong demonyo ay magiging perpekto. Walang makakahadlang sa akin. Mas mabuti gamitin siya para ilabas si Don Mateo ang tunay at tapusin siya. Mula ngayon, isa lang ang Don Mateo. Ang hari ng mundo ay malapit na. May kakaiba sa bayan na yun. Walang aso at manok na tumatawag. Itay at mga kuya, bakit nakaupo nang sa labas? Itay, Kuya Fernando, Kuya Roberto, ayos lang ba kayo? Sa bayan? Itay, Kuya Fernando, Kuya Roberto, okay lang kayo? Sa bayan. Maria! Matigas ang katawan. Walang buhay ang mata. Parang pampasiglang Antonio. Ang buong bayan ito ay tila naging kaharian ng dilim. Walang takot matapang. Karapat dapat kang alagad ni Don Mateo Andres ngayon. Ang buong bayan ng malinaw na bukal ay kontrolado na ng aking itim na mahika. Ano ang gusto mo? Magbibigay ako ng 2 pagpipilian. Una, papayagan kitang umalis kasama ang iyong asawa.
Pero kailangan kong kunin ang dugo ng lahat dito. Panggalawa. Kailangan lang kita, Andres. Magiging aking pampasigla. Ngunit hahalugugin ko ang dugo ng lahat dito. Pangalawa. Kailangan ko lang si Andres na maging aking pampasigla. Kung pumayag ka, papalagpasin ko ang mga alipin dito. Asawa, huwag kang maniwala. Hindi niya tutuparin ang pangako. Umalis na. Magaling na alagad ni Don Mateo. Para lang mabuhay, ang mga tao sa harap mo, kayang iwan. Magaling! Manood ka ng mabuti. Ang mga ito na namatay para sa'yo, magluksa! Hahanapin kita pagkatapos. Akong pampasigla. Hindi ka makakatakas. Bakit bumalik ka? Bakit bumalik ka? Alam ko na, ang mga tinatawag na tuwid na landas, pinakamakapal ang mukha. Sinasabing itatapon, di kayang iwan ang mga alipin. Mali ka. Bumalik ako, hindi para sa bayan. Hindi rin dahil sa konsensya. Kung hahayaan kitang sumipsip, lalong lalakas ang itim na mahika. Kapag gusto kong umalis, baka hindi na ako makalabas. Huwag nang magbalik. Yan ang aking prinsipyo. Tsaka, ginawa mong laruan ng pamilya ko. Pinipilit akong pumili. Sa aking pagsasanay, hindi pangalawa, kundi walang makapagbabanta. Ikaw ang lumabag sa aking hangganan. Ang galing mo magsalita. Parang ang banal. Sa huli, para sa sarili mo. Sayang lang, late ka na. Ang dugo nila sapat na para maging ganap. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang tunay na lakas. Walang kwenta ang alagad ni Don Mateo. Mabagal ang iyong espada. Mahina ang iyong lakas. Binubuhay ng itim na mahika ang buong bayan. Nilalason ang isip. Ilang sandali pa, lahat ng tao ay tuluyang matutulog. Andres, tapos na ang laro. Panahon na maging imbakan ng lakas ka. Sa wakas, tulog na sila. Hindi posible! Bagamat nawala na ang itim na mahika, ang itim na mahika niya, bago sumabog, ay hindi sapat upang kontrolin ang buong bayan. Ang problema ay hindi pa tapos. Siyang nagligtas sa atin. Andres! Siya ang nagligtas sa atin. Salamat, tagapagligtas. Ikaw ang bayani ng malinaw na bukal! Bayani! Tumayo na kayo. Tumayo na kayo. Magaling na manugang. Mula ngayon, ikaw ang tagapamahala ng pamilya De Luna. Ang buong pamilya De Luna ay susunod sa iyo. Pasensya na sa dati.
Para sa iyo at kay Maria, maghahanda kami ng engrandeng kasal para malaman ng buong bayan na ikaw ang ipinagmamalaki ng pamilya De Luna. Asawa, ligtas mo ang bayan. Deserve mo ito. Maria, mas maraming kaaway. Pero ang kasal na ito, ibibigay ko pa rin sa'yo. Utos ni Don Mateo. Panghuling laban ng Bundok San Pedro ay gaganapin 3 araw mula ngayon. Lahat ng bagong alagad magtungo na sa Bundok San Pedro. Isa pang Don Mateo. Magaling ka, Andres. Magaling na alagad ni Don Mateo. Isang pampasigla lang ako. Pero nalaman ko ang kanyang di makakayang lakas. Walang takot, mapagpasiya, maunawain, magaling sa espada. Perpekto ang kanyang loob, ang kanyang lakas. Ito ang perpektong pampasigla. Sa panghuling pagsubok, lahat ng magaling ay pupunta sa Bundok San Pedro. Ako'y susipsipin ang kanilang kaluluwa. Gamit ang mahika ng demonyo, lulutuin ko ang perpektong pampasigla. Sa wakas, magiging buo ang aking mahika. Walang makakahadlang. Ako ang hari ng lupain ng bayan. Don Mateo! Sa langit at lupa, ikaw ang hari! Asawa, malapit na 2:00. Magpahinga ka na. Maria, tingnan ko lang muna. Ang 2 araw na ito, tinukuha mo ang mga lumang libro ng Luna. May kinalaman ba ito sa mensahe ni Don Mateo? Kung talagang hindi kaya, huwag na lang natin salihan. Maria, kung hindi natin siya mapapatay, walang kapayapaan. Umuwi ka na at mapahinga. Tiwala lang. Nahanap ko! Mahika ng dugo, gamit dugo at laman. Gawa ang kopya, maaring kontrolin. 70% ng lakas ng tunay. Ang kopya ay nawala. Ang itim na lakas ay nawala. Ang tunay ay nasaktan, pero hindi namatay. Kaya pala, kung bakit mabilis, nawala ang itim na lakas. Ang pinatay ko ay kopya lang. Huwag mong akalaing makakatakas ka. Patutulugin kita. Panghuling pagsubok, Tigapatla-2. Bagong alagad. Magulo ang Bundok San Pedro. Asawa. Asawa, talagang pupunta ka? Siguro ay mayroon ng mga trap doon. Magaling na manugang! Sa pagpunta mo sa Bundok San Pedro, pag-usapan natin muna. Bienan, magtago muna tayo. Tama yan! Si Don Mateo ang peke kontrolado na ang buong bayan. Pupunta ka mag-isa, parang nagpakamatay ka lang. Matapos kong magpasya, tiyak akong manalo. Bagaman delikado, kung hindi ako pupunta, hindi na ako makakatulog. Matandang Enrique! Andres. Kontrolado na ni Don Mateo ang espadang banal.
Huwag kang pupunta sa bundok San Pedro. Matandang Enrique. Andres, pinamunuan na ng peke ang espadang banal. Huwag kang pupunta sa bundok San Pedro. Andres, hindi ka talaga mapipigilan. Kung pipilitin mong pumunta, hayaan mo akong sumama. Ngunit, babala lang. Kung hindi mahanap si Don Mateo ang tunay, bakang buhay natin ay mapupunta lang sa wala. Asawa, ganyan na si matandang Enrique. Kung hindi mahanap si Don Mateo, hayaan na lang natin. Tama, magaling na manugang. Sabi ko na nga, mas mabuting ipatawag mo na ang iyong guro. Kung hindi, tapos na ang mundo. Si Don Mateo ang tunay lang ang makakalaban sa peke. Wala nang dahilan para itago pa. Sa totoo lang, ako si Don Mateo. Sa tingin ko, mas mabuting ipatawag mo na ang iyong guro. Kundi, tapos na ang mundo. Si Don Mateo ang tunay lang ang makakaharap ni Don Mateo, ang peke. Sa sitwasyong ito, hindi ko na kayo itatago. Sa totoo lang, Ako si Don Mateo. Dahil ako ay alagad ni Don Mateo, kailangan kong pumunta. Ngayon, si Don Mateo ang peke ay kontrolado na ang bundok ng Espadang Banal. Kaya kailangan kong pumunta para alamin ang totoo bago ipatawag ang aking guro. Magaling na manugang. Pagpunta mo ay parang ipinasok ang sarili mo sa bitag. May plano ako. Natapos na ang mahikang pagsubok. Basta sina Maria, hindi aalis. Walang panganib. Umalis bukas ng umaga. Mapapahinga na ako. Asawa, tayo ay magsama na lang. Umalis na bukas ng umaga. Mas mapapahinga na ako. Asawa. Asawa, sama-sama tayo pumunta? Hindi pwede. Mapadrin lang si Don Mateo ang peke. Manatili ka sa bahay para walang alalahanin. Gusto kong mamatay kasama ka kaysa mabuhay ng mag-isa. Maria, huwag kang magsalita ng kalokohan. Tiwala lang. Sisiguraduhin kong babalik ako. Hindi ko hayaan na mapahamak ka. Kung hindi ako bumalik sa loob ng 3 buwan, sirahin mo itong Fu. May mag-aalaga sa'yo. Hindi ko kailangan ito. Kung talagang nag-aalala ka, dalhin mo ako sa pag-alis. Maria. Pasensya na. Hindi kita maaring dalhin. Malapit ng liwanag. Alis na ako. Andres, hihintayin kita. Kung hindi ka bumalik, hihintayin kita dito habang buhay. Ang hangin dito ay malalim. Si Don Mateo ang peke ay tiyak merong nakahandang patibong. Kailangan kong patayin siya. Mga bayani, ako ang tagapamahala ng pagsubok na ito. Ako ang ikalawang alagad ni Don Mateo, si Ramon. Alam ko na ang mga narito ngayon
ay mga bayani. Ang layunin ay magagawan ng tunay na mahika. Hayaan akong basahin ang mga patakaran. Ang laban na ito ay may 3 antas. Sa kanila, ang pinakamagaling. Ang magiging punong mandirigma. Makakaharap si Don Mateo At matututo ng tunay na mahika. Ang laban na ito ay nahahati sa 3 antas. Sa kanila, ang pinakamagaling, ang magiging punong mandirigma at makakaharap si Don Mateo at matututo ng tunay na mahika. Simula ng laban! Ako ang pinakamagaling sa samahan ng ulap! Siguradong ako ang magiging punong mandirigma! Pinakamagaling sa samahan ng ulap, walang karapatang magyabang. Ang lahat ng food, basura lang kayo! May hindi sumang-ayon, labanan natin! Ikaw! Tahimik! Unang antas, pumasok sa pagsubok. Ano ito? Hindi ko pa naririnig. Ang antas na ito ay inihanda ni Don Mateo. Kung hindi kayo sumunod, umalis kayo! Pumasok na kayo. Andres, kahit malakas ka, huwag maging kampante. May lihim dito. Huwag mag-alala. Alam ko ang gagawin. Magtiwala ka. Alam ko ang gagawin. Hindi ito pagsubok ng kaluluwa, kundi pagsugpo ng demonyo. Pang-akit sa pagpatay. Mapangahas na paraan. Patayin siya! Ako ang punong mandirigma! Ako ang punong mandirigma! Patay sa humadlang! Mahina ang demonyo. Matibay na ang aking paniniwala. Walang bisa ang pagsubok na ito. May nagmamasid sa akin. Si Don Mateo ang peak. Huwag maging kalmado. Kailangan magpanggap. Ako. Ang punong mandirigma! Mahusay kang magpanggap. Matibay ang iyong paniniwala. Hindi ka apektado ng pagsubok na ito. Andres, tingnan natin. Hanggang kailan ka magpanggap? Mahilig kang magpanggap. Bibigyan kita ng sorpresa. Patayin siya! Ako ang punong mandirigma! Patay! Patayin siya! Patayin siya para makita si Don Mateo! Patayin siya! Patayin siya! Makikita natin si Don Mateo! Tatlong sumugod. Magkatulad ang galaw. May nagkokontrol sa labas. Si Don Mateo, ang peke. Nagtetest sa akin. Hindi pa pwedeng gamitin ang tunay na lakas. Baka masayang ang lahat sa ngayon. Kailangan lang tiisin hanggang matapos ang pagsubok. Nagpapanggap ka lang o talagang kinokontrol ng demonyo? Hindi ako naniniwala na ang pinili ni Don Mateo ay ganito kababoy. Gusto kong makita hanggang kailan ka magpapanggap. Patay! Patayin siya! Magkikita na tayo kay Don Mateo! Malapit nang matapos. Hanggang 10 segundo, huwag ipakita.
Tapos na ang pagsubok. Sa wakas. Natapos din. Tapos na ang pagsubok. Sa wakas. Tapos na ang pagsubok. Kumakain ng dugo at kaluluwa. Itim na mahika. Hindi siya pwedeng mabuhay. Maswerte lang siya. Parang daga na nagtatago. Nakalusot din siya. Langyang buhay lang siya. Tingnan mo siya. Nawasak na ang kanyang lakas. Sa susunod na pagsubok, patay na siya. Ang mga alagad ay nahawa na ng itim na mahika. Hindi nila namamalayan. Sa inaharap, magiging malaking problema. Binabati ko kayo sa pagdaan sa unang pagsubok. Ngunit, ang tunay na mahika para lamang sa pinakamahusay. Sama-sama, sumunod sa akin. Ang lamig. Andres ang yungib ay sinaunang bagay. Kung pilit na papasok lamig, ay papasok sa katawan. Kahit na mahusay na mandirigma, hindi makatiis ng 10 segundo. Huwag kang magpadalos-dalos. Salamat, Matandang Enrique. Ngunit nandito na ako. Kailangan kong subukan. Ikalawang pagsubok, pumasok sa hukay sa loob ng hukay. Matagalan ng 10 segundo para makapasa. 10 segundo? Ang lamig dito. Takot akong hindi makayanan. Susuko ako! Susuko din ako! Bakit? May mahina at gustong umatras? Gawin na at umatras na. Hindi pa huli. Ang lamig ay sumisira. Kung ipipilit labanan, lalo lang lalakas. Kailangang kontrolin ang lakas na ito. Andres, huwag mong ipilit. Kung hindi kaya, susuko ka na. Huwag mag-alala. Alam ko ang gagawin. Pumasok ka. Sumunod! Carlos! Oras na! Sumunod! Miguel! Oras na! Oras na! Sumunod! Andres! Hindi ko akalain na ang basura ay makakapagtagal hanggang ngayon. Swerte lang siya. Hindi ko hahayaan ng basura makita siguro. Oras na. Bakit hindi mo pa inanunsyo ang resulta? Pinapabulaanan mo ang hatol ko? Ang batas ko ay batas. Kung hindi niya kayang tiisin, sisihin niya ang sarili niya. Ikaw!
Sisirain niya ang sarili niya. Ikaw! Basura ka lang. Basura ka lang. Walang swerte. Sa laban ng lakas, ang tanging daan ay kamatayan. Magbilang ng 10 segundo. Opo, Guro. Oras na. Ang mga nakapasa, Carlos, Miguel, Andres. Andres, okay ka lang? Okay lang ako. Okay ka lang? Okay lang ako. Ikatlong, laban sa ring. Ang manalo ang magiging pinuno. Maaring maging alagad ni Don Mateo. Umihip ang itim na mahika. Malapit si Don Mateo ang peke. Ngunit hindi ko mahanap ang kinalalagyan. Hindi pang oras. Kailangan pang maghintay. Sa susunod, pwedeng maghamon. Alalahanin, si Don Mateo ay kailangan ng pinakamalakas. Sino ang unang pinakamabilis makakuha ng unang pwesto? Maaring makuha ang lahat ng lakas ni Don Mateo. Hahamon ko si Andres! Oh? Payag. Andres, walang silbi ka lang. Alalahanin mo, ang pinakamalakas, si Carlos, ang papatay sa'yo! Magpakita ng galing. Simagat! Andres Basura, lang na maswerte tandaan. Mo pinakamahusay na ulap, si Carlos. Paano ka babagsakin? Magpakita ka ng galing. Walang utang na loob sumugod! Andres! Basura talaga ang basura sa harap ng tunay na mahusay. Madaling talunin. Ngayon, hindi makaiwas si Andres. Hindi. Sa kanyang galing dati, hindi dapat ganyan. Mabilis man ang espada, may isang butas. Hirap magpalipat ng lakas sa kalibang balikat. Tuwing magbabago ng galaw, may isang sandaling matitigil. Basura! Ang bawat galaw mo! Alam ko lahat! Umalis ka na! Walang utang na loob! Kung ganyan, mabagsak kita mismo! Magaling! Ngayong nandito ako, hindi ako magtatago. Natalo ni Andres si Carlos. Swerte lang siguro. Para sa akin, hindi. Ang huling turo, mabilis, tumpak at malupit. Nakapasa si Andres. Sunod na laban, Andres laban kay Miguel. Kapatid Miguel ang aming punong mandirigma, mahusay sa mahika, matapang at matuwid, sikat sa buong mundo. Panalo si Miguel. Walang kwenta si Andres. Dapat nang bumaba. Magaling! Walang kapantay. Matatag ang loob. Perpektong katawan. Pinagtiisan ang lamig. Sunod-sunod na laban. Patuloy pa rin nakatayo. Perpekto. Perpektong pampasigla. Kailangan kitang makuha. Magaling! Walang kapantay! Matatag ang loob! Perpektong katawan! Pinagtiisan lamig! Sunod-sunod na laban! Patuloy pa rin nakatayo! Perpekto!
Perpektong pampasigla! Kailangan kitang makuha! Kaibigan Andres, nanonood ako. Nakita kitang muling bumangon sa gitna ng panganib. Matatag ka. Matibay ang loob. Hanga ako sa'yo. Matagal akong nagpanggap. Maliban kay Maria, ikaw lang ang unang nagpuri sa akin. Maaring kulang ka pa sa lakas. Pero sa laban, matipid at mabilis. Sa tamang panahon, magiging dakila ka. Masyado kang nagpuri, kapatid Miguel. Hanggang dito na lang tayo. Mangyaring... Manjaring. Malakas ka, kaibigan Miguel. Alam kong talo ako. Suko na ako. Kaibigan Miguel, malakas ka. Alam kong hindi ko kaya. Sumuko ako. Kaibigan Andres, ayos ka lang? Idiniklara ko ang kampeyon ng laban, si Miguel. Siya ay magiging alagad ni Don Mateo at magiging aking kapatid. Deserve mo yan, kapatid Miguel. Hindi tulad ng iba, swerte lang. Ang basura na nakarating hanggang dulo. Andres, hindi ka rapat dapat dito. Pinapahiya lang niya si Don Mateo. Andres, nakatayo ka dito? Ay sobrang swerte mo lang kung hindi nagpakumbaba si Bunso Miguel. Matagal ka ng patay. Alamin mo ang iyong lugar. Huwag mangarap ng hindi mo nararapat. Kaibigan Andres, salamat. Ang iyong katatagan ay hinahangaan ko. Kaibigan Miguel, malakas ka. Hindi ako katulad mo. Ang lakas ay malinis. Walang dumi. Walang dumi taong ganito kalinis. Hindi dapat mamatay dito. Kaibigan Miguel, may tanong ako. Magaling, magaling. Ang batch na ito may ilang magagaling. Alagad na si Ramon ay sumaludo. Maganda. Ang batch na ito may ilang magagaling. Alagad Ramon. Maligayang pagdating, guro. Magaling ka. Malinis ang puso. Maganda. Salamat po, Don Mateo. Andres, baguhan ka, pero matatag. Sa hirap na bubuhay, ang isip mong ito ay bihira. Don Mateo, sobra po. Hindi po ako karapat-dapat. Hindi ko akalain na ang mga alagad ay lahat ay kopya. Kung mag-atake ako, magtatago siya. Magtatago ang tunay niyang katawan. Kailangan maghintay ng tamang oras. Isang atake lang. Masaya ako ngayon, kaya 3 araw mula ngayon, dito gaganapin ng pagtanggap ng lakas. Top 3 ngayon, magmamana ng aking lakas at matututo ng tunay na mahika. Araw na ito, masaya ako. Kaya 3 araw, dito mismo, gaganapin ang pagtanggap ng lakas. Ang 3 nangguna ay magmana ng aking lakas at matutong tunay. Pagtanggap ng lakas? Yung ipapasa ang lahat ng lakas sa alagad? Ang bait ni Don Mateo. Ibibigay niya lahat. Kung gayon, 3 araw mula ngayon ang susi ng kanyang itim na mahika. Sige mo, Cat! Ha ha ha! Kaibigan Miguel. May kailangan ka, kaibigan Andres? Sa pagtanggap ng lakas, kung may naramdaman kang kakaiba, huwag mong pansinin, huwag kang magtanong,
takbo ng mabilis. Kaibigan Andres, ano ibig mong sabihin? Andres, aking perpektong sangkalan. Kung masakop kita bago mag-backfire ang itim na mahika, agad kong mapapatagumpay ang itim na mahika. Kayo tatlo, pipili ako ng isa para bigyan ng lakas. Don Mateo, gusto ko pong mapili. Hindi ko po kayo bibiguin. Ingay, umalis. Andres, humarap ka. Bibigyan kita ng lakas? Anong karapatan niya? Andres, pinapatawag ka ni Guro. Bakit hindi ka pa humarap? Hindi ako pupunta. Ako ang tunay na Don Mateo. Bakit ako magpapasakop sa'yo? Hindi ako pupunta. Ako ang tunay na Don Mateo. Bakit ako sasamba sa iyo? Gusto kitang bigyan ng buhay. Ngunit gusto mong mamatay, tatuparin ko ang hangarin mo. Ngayon, ikaw at ang mga langgam na ito ay magiging pampataba ng aking itim na mahika. Patayin! Walang iwanan! Kaibigan Andres, ingat! Ako ang bahala! Takbo! Walang kwenta. Buti na lang. Kaibigan Miguel, ang mga ito, kinokontrol sa pamamagitan ng marka. Atakihin ang dibdib para mawala sila. Paano niya nalaman ang kahinaan nila? Kaibigan Miguel, ang mga ito kinokontrol ng marka sa dibdib. Atakin ang dibdib para masira. Bilisan! Atakin ang dibdib! Mga demonyo, di nyo magawa ang simpleng bagay. Wala kayong kwenta. Ilabas nyo ang dugo nyo, isuko sa akin. Demonyo! Walang magandang mangyayari sa'yo! Don Mateo, patawarin niyo ako! Gagawin ko ang lahat! Para sa inyo! Guro! Ako ang iyong alagad! Tapos na. Ngayon, patay na tayo sa demonyong ito. Hindi na pwedeng maghintay kung hahayaan siyang sumipsip. Hindi rin ako makakatakas. Hindi na pwedeng maghintay. Kung hahayaan siyang sumipsip, hindi rin ako makakatakas. Ang galaw na to, tipunin ang lakas. Wala ang demonyo. Espesyal na galaw ni Don Mateo. Nandito siya. Nandito talaga siya. Itim na mago. Hindi ka magtatagumpay. Demonyo! Tingnan mo ang espada! Balak mo akong saktan? Ngayon, gugutumin ko ang Bundok San Pedro. Simula sa iyo! Imposible! Ang lakas mo hindi dapat ganito kalakas. Sino ka ba talaga? Pinagpanggap mo ako at gumawa ng kasamaan. Nandito na ako mismo. Hindi mo ako makilala? Ikaw! Ikaw si Don Mateo!
Maganda. Si Andres at Miguel ang nagligtas sa atin. Hindi po. Sumuporta lang po ako. Salamat kay kapatid Miguel. Agad din nahanap ang kahinaan ng demonyo. Kung hindi dahil sa kanya, ngayon baka patay na kami. Salamat kapatid Miguel sa pagligtas. Asawa, kumusta ha? Nasaktan ka ba? Nakita namin dito ang itim na usok. Nag-alala kami kaya tumakbo kami. Wala akong problema. Ang masamang Don Mateo ay imitasyon lamang. Salamat kay kapatid Miguel. Siya, agad kumilos at pinigilan ang lahat. Salamat kapatid Miguel sa pagligtas kay Andres. Batang Bayani Miguel Mahusay. Kamapagmahal. Ikaw talaga ang huwaran ng kabataan. Masyado ka nagpuri, Bunso Andres. Kung hindi ka tumulong, hindi ko mapapahamak ang itim na mago. At saka, tungkulin ko na labanan ng demonyo. Masaya na ako na ligtas kayo. Masaya akong ligtas kayong lahat! Kapatid Miguel ay kalmado isang espada lang. Tapos na! Siya ang ating waran! Mula ngayon, kapatid Miguel ang pinuno ng mga kabataan ng tuwid na landas. Sa pagkakataong ito, kung hindi lumaban si Miguel, walang magawa ang lahat. Siya ang pinakamagaling. Kapatid Miguel, may handaan sa kabilang silid. Dapat kang dumalo. Kwentuhan mo kami ng nangyari. Halika! Go! Pumasok ka, kaibigan. Kaibigan Andres, pasensya sa pagbisita. May itatanong ako. Kaibigan, umupo ka. Sa bulwagan, akala ng lahat na ako ang pumatay kay Enrique. Ngunit alam ko, bago pa man, may isang espadang pinunit ang kanyang lakas. Ang espadang iyon ay kay Don Mateo ang tunay. Ikaw, ang tunay na Don Mateo. Tama ba? Tama. Ngunit may ganong lakas ka. Bakit naminirahan ka dito at pinapabayaan ng pangungutya? Ang matangkad na puno ay binabayo ng hangin. Hindi ko gusto ang katanyagan at gulo. Ang gusto ko lang ay katahimikan at mabuhay kasama ang pamilya. Sa harap ng langit, ako si Miguel ay nangangako na itatago ang tunay na pagkatao ni Andres. Kung hindi ko to pa rin, dadanasin ang parusa, mawawala ang kaluluwa. Walang kapayapaan magpakailanman. Kapatid Miguel, piwala ko sa iyo. Pinakilala mo ako. Utang na loob at lihim ay dadalhin hanggang libingan. Payapa ang tubig. Umiikot ang isda. Walang mandirigma sa 300 metro. Sa 301 metro, may pusa na umaawit. Asawa, Natutulog si baby. mahimbing ang tulog. Ang lupay ng bayan ngayon ay payapa na. Bakit? Salamat kapatid Miguel, na maging punong tagapamahala ay pinayos niya ang mga grupo at pinuksa ang itim na mago. Ang mundo ngayon ay payapa na. Kahit si Don Mateo ay matagal nang hindi lumitaw. Hindi siya lumitaw. Iyon ay mabuti. Bakit? Kung lumaban siya, magkakagulo ang mundo. Siya ay maingat, hindi basta-basta lumitaw. Sa totoo lang, ikaw si Don Mateo ang tunay, tama? Paano mo nalaman? Sa buong mundo, walang mas maingat kaysa sa iyo. Walang maitatago sa iyo. Kahit ikaw ay Andres o Don Mateo, ikaw ang mundo namin. Sa buhay ko, may kayo. Sapat na.